Kagabi sa Pinoy Big Brother Connect. Matapos ang patong-patong na violation ng housemates, nagpasya si Kuya na patawan ng mga violators ng isang mabigat na parusa. Dahil dito nasubok ang malasakit ng housemates sa isa't isa. At matapos nga ang ilang oras, tinapos na ni Kuya ang punishment para sa mga housemates na lumabag sa kanyang patakaran. Sa puntong ito, tinatapos ko na ang inyong punishment. Mayroong rason kung bakit nariyan ang mga patakaran sa aking bahay. Dahil para yun sa inyong kapakanan at kaligtasan, at bilang ama ninyo dito sa bahay, kinakailangan kong gawin ito para kayo ay madisiplina at matuto. Matapos ang punishment ng mga violators, ang housemates masaya nang nagbonding sa pool area. Si Kobe naisipang biruin si Andrea. Ba't pag si Kobe, hindi nakikinig pag sweetheart mo, nag-ano? Okay lang. Ba't pag sa amin, okay lang? Di ba? I got mad. I said, ano daw? Kung si Kobe daw magsabi na na di niya nakikita yung sweetheart, galit ka. Pero pag kami, okay lang sa'yo. Oh, nagagalit kayo. Hindi ka. Okay. When you say, Let's go, sweetheart. What's your moniker again? No, that's not it. What's your moniker again? Charming, sharp, and fire. Charming nga. Charming nga? Truly. Pero kung sina Andrea ay nagkakatuwaan na matapos ang punishment, isang violator ang tila apektado pa rin sa mga naganap. Lahat naman po kami nahihirapan. Sa totoo lang po na sumakit na po talaga balikat ko. Pero kaya ko pa naman po. Kaso lang po, gusto na nila bumitaw kami para mas mapadali yung desisyon. Naawa kasi ako sa kanila, kuya, kaya parang nagdadalawang isip ako na bumitaw. Sa sarili mong buhay, Aizel, sino ba ang tao na nakita mong nahihirapan? Kay mama po, mas nahirapan ako doon. Nagkasakit si mama, kuya. Alam mo yung feeling, kuya, na binubuhat niya yung sakit. Yung gusto niya na tumayo sa pinaghigaan niya. Parang nagpipray siya na gumaling siya sa sakit niya. Mas nahirapan po ako doon. Masakit po mawala ng ina. Kay Papa din po, nahirapan ako kay Papa kasi may sakit din po siya. Kailangan niya magpagaling pero ayaw niya. Alam mo yung gusto mong tumulong sa isang tao, kuya, pero di mo magawa. Gusto ko talagang tumulong. Maaari ko bang malaman ng kwento tungkol sa iyong magulang? Nagkasakit si mama, kuya. Tapos nag-working student ako sa Cagayan de Oro. Mag-grade 9 pa lang ako noon. Bali, ako po yung nag-offer na magbantay kay mama doon sa provincial hospital. Sabi ng doktor doon sa provincial hospital, walang sakit si mama. Tapos umuwi siya pabalik sa amin. December, year 2015, nirefer na naman si mama ulit kasi sobrang payat na niya na po. Balat at saka buto na lang po si mama. Doon po namin nalaman na kung ano yung sakit ni mama. Sabi ng doktor, lymphoma cancer po. Mas nahirapan ako doon kasi working student, nag-aaral sa umaga tapos papantay sa gabi. Wala man lang ako nagawa doon na tulungan siya. Tapos si Papa pa noon, nalagaan si Mama, ganun. January 7. Nag-aaral pa ako noon, nasa classroom. Sobrang tawa ko, sobrang napakasaya ko, ganun.
Tapos, may biglang dumating na text. Tapos pag open ko, nag-text yung ate ko, sabi niya, Sel, wala na si mama. Parang gumuho po yung mundo ko, kuya. Yung taong andyan sa akin, yung naging inspirasyon ko, wala na, ganun. Napakasakit, wala na sobra. Ginawa ko lahat, pero parang nahulog lang sa wala kasi di naman tayo Diyos para paglingid si mama. Mas naiintindihan ko na kung saan ka nanggagaling, kung bakit mo gustong tumulong, kung bakit ka malakas. Dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi mo piniling sumuko. Walang ibang klaseng sakit pa, kundi ang mawala ng isang magulang. Pero, huwag mong kalimutan ang mga masasayang alaala at ang mga sakit na mga pinagdaanan mo. Gamitin mo ito bilang armas para sa laban sa buhay. Huwag ka mag-alala. May kakampi ka. Salamat, kuya. Unti-unti nang binubuksan ng housemates ang kanilang mga kwento at ang mga pinagdadaanan sa buhay. Sa dami ng hinarap na hamon ng housemates sa unang linggo sa loob ng bahay ni Kuya, may kasabay na hamon pa para sa kanilang kauna-unahang weekly task. Kailangang gumawa ng floating bridge ng mga housemates at ng mga materyales na kailangan nila para buuin ito ay mabibili nila sa pamamagitan ng pagla-livestream sa Kumu. Manalo nga kaya mga housemates sa unang weekly task challenge ni Big Brother? Kinaumagahan, isang masayang wake-up call ang narinig ng housemates. Ganda ng song. Habang masayang nagkukulitan ng housemates, pinagtipon-tipon sila ni Kuya sa living room para sa isang mahalagang anunsyo. Okay? Gusto kong ipaalam sa inyo na ngayon na ang takdang araw para sa inyong weekly task performance. Ibig sabihin, ngayong araw kayo tatawid sa inyong floating bridge. Ang tanong, housemates, magwawagi ba kayo para sa inyong unang weekly task? Binigyan din sila ni Kuya ng last 3 hours para makapag-livestream upang makakolekta ng virtual gifts pandagdag sa kanilang mga gagamitin para sa kanilang floating bridge. Anong plan? Diba 5 tayong group? Time na. 30-30? Wala naman sabi si Kuya po. As long as lumabas lahat. So we're gonna do everything by 3 groups. Ganito. Wait, who is gonna start in the activity area? Kami ni Chris Mar. Sige, kami. Chris Mar. Dito yung activity area. Sisimula. We have so much to do and so little time. Yung magaling mag-livestream, like Hyra, G, and Andrea, and you. First would be you, and then you, and then you, and then you. Kasi when there's livestream, gusto nila na iba't iba yung makita nila eh. Explain namin yung plano ni Chico muna ha. Kasi ang plano ni Chico is like 10 minutes na lang yung mga builders. 10 minutes na yung exposure ng builders para Yeah, at least you still see them. kasi kailangan talaga makita tayong lahat eh. Pinlano po talaga namin sinong magla-livestream and sino po yung sa activity area para po yung time namin nagagamit po ng maayos. Ilang sandali naglabas na ng hudyat si Kuya para sa kanilang livestream at ang iba naman ay abalang nagpatuloy para sa weekly task. Kung ano na, isa ka buhok mo tawag ako, Rebe. Ismar, Rita. Doon na lang kaming lahat mga lalaki sa activity area para mas madaling gawin yung para sa bridge po, Kuya. Dos, tres. Per, tumoy ka, tumoy yun. Kuya, can we see the time, please? Ayan, Rico. Okay. Yeah. Connected mga misul. Pera.
Oh, Wait lang kayo sa ibutang. Butang. Tanggal gloves, tanggal gloves. Bintang gloves, pre. Hindi lima basa. Ang ibang housemates naman ay nagla-livestream sa Kumu Room at may tinanong kay Andrea. Thank you talaga, guys. And for the last time, we're asking you to drop Yes. the virtual gift. I-spam nyo na kami na kung ano mang gift yan, i-drop nyo niya. Shower us with all your Kumu 75,000 diamonds, please. And then we win our weekly task and everyone's happy. Or more. Diba? Just drop everything, please. Comment down who's your crush. Ay, kanina ko yung crush ni Andrea. Sino crush ni Andrea? Kobe. Okay lang yan. Kobe? Si Kobe talaga! You heard it here! Si Kobe! That's an exclusive. Matapos ang 3 oras para sa kanilang livestream, inanunsyo na ni Kuya ang naging resulta ng kanilang ginawa. Kuya, grabe, di po namin in-expect na more than 500,000 po yung magbabagsak ng virtual gift. So sobrang na-appreciate po namin. Ilang saglit pa si Kuya pinatawag ang heads of household sa confession room. Ano yan? Ay, sorry. What? Isa ka sa mga heads of household Yes, Kuya. ngayong linggo. Yes, Kuya. Anong masasabi mo sa iyong mga kasama sa pagbuo ng inyong weekly task? Papansin ko po, lalong-lalo na po yung boys. Sila po talaga yung mas nag-volunteer na gumawa and mas naghihirap po. Kahit po kanina sa live stream, mas gusto po kami pong girls yung halos nandun sa live stream. Saka po si Justin. Tapos sila po sa activity center, sila po talaga yung todo bigay. Pantay-pantay ba ang effort ng bawat housemate? Sa tingin ko po, hindi po. Kasi totoo naman po, talagang may mga housemates na kitang-kita nyo pong sobrang pagod po. Parang sila po yun, ang daming ginawa, nagkagano ng bamboo. Ay, naghahati po ng bamboo. Naghahati po ng bamboo po, Kuya. Yan po. Tapos syempre, may mga housemates din po na hindi super nag-effort. Ang gagawin natin ngayon, Mika at Kyron, Yes po, Kuya. nais ko ay iranggo ninyo ang bawat housemate ninyo according sa contribution nila. Pagkatapos kamustahin ni Kuya ang progress ng kanilang weekly task, isang anunsyo naman ang binigay nito sa dalawang heads of household. Ang gagawin natin ngayon, Mika at Kyron, Yes po, Kuya. napag-usapan kasi natin ang tungkol sa kontribusyon ng bawat miyembro. Nais ko ay iranggo ninyo ang bawat housemate ninyo according sa contribution nila na may kinalaman sa inyong ginagawang weekly task. Pagkatapos marinig ang kailangang gawin, agad sinimula ng dalawang heads of household ang pag-rank sa kanilang sarili at iba pang mga kasama. Habang abala ang heads of household sa confession room, ang ibang housemates naman abala sa last-minute touches ng kanilang bridge at nung handa na ang gagamitin nilang bridge sa weekly task, So, wait. Yan, dito ako sa gitna nyo. Larga! Yeah! Where's the... You can try daw eh, di ba? Up! Put it in now, put it in! Back spray! Dito, Right dito, side, dito. right side, right side! Right side! Doon! Ihulog sa pool, hulog sa pool! ilang saglit pa tinawag na rin ng heads of household ang ibang mga kasama para magtipon-tipon sa living room area. Heads of household, nakapagsimula na kayo. Okay. Bali, irarank po namin kayo based sa efforts nyo this whole week. So, weekly task, considering from planning to live stream to building. Yes. Yung tatlo. Okay, so yung number 1, pinili namin tong taong to. Kasi sobrang nakita ko kung gaano siya kagaling. Buong weekly task talaga. Siya talaga yung pinaka nag-effort dito. And this person is Russo. Thank you. Number 1, Russo. So, second is, itong taong to is, gumawa siya ng sketch. And especially kahit babae siya, nagbigay talaga siya ng todo-todo sa
lahat-lahat. And this person is Aiza. Hindi ko po ina-expect na maging pangalawa po ako dun sa board ngayon. So yung number 3, this person, ako, nakikita ko talaga na ang galing niyang leader talaga. Tapos, sa physical work, actually, napapansin ko halos pantay din sila ni Russo. This person is Kyra. Diba? Next is, isa din siya sa mga nagtra-try na like, paano talaga gawin yung mga plans. At saka, paano itali talaga. I know this person is nag-e-effort talaga and sobrang deserve niya din tong spot na to. So, this person is Chico. I love you, babe. I don't really mind it, kuya. Everybody helped kasi everybody did everything. And gusto niya rin gumawa talaga and his name is Kobe. Sobrang malaking ambag niya para sa live stream. And this person is me. Charot. And this person is Justin. I was yawning. Joke lang. Yun nga, malaking ambag niya sa live stream at saka sa physical work. This girl is Mika. Nakita ko itong person na to na super dami niya ding suggestions. So, this name is Chrismar. Itong person na to, nakikita ko siya sa bawat ginagawa natin na sobrang motivated niya. And this person is Ella. From planning talaga, this person is nag-aambag din siya. Ginagawa niya din yung best niya. And this person is Andrea. This person, sa physical work, pantay-pantay naman lahat ng girls. Ano naman, medyo nagkulang siya sa planning. Sa planning talaga siya nagkulang, kaya napunta siya doon. Ayan. And this person is Hyra. In-expect ko na po talaga na nasa mababa ako kasi alam ko po sa sarili ko na nung nagpaplano po, wala po akong natulong talaga. As in, agree lang ako ng agree, hindi ako nakapagbigay ng suggestions. Kaya, ayun po, expected po na nasa mababang rank ako. Number 12. Tong taong to, sa planning, medyo nakulangan ako sa kanya kasi Nakulang. to the point na halos wala na. This So, person is Gian. Nakulangan po siguro ako sa sa gist po. Yun siguro yung nakikita nila. Kasi hindi po talaga ako sanay na nagsasuggest po. Guys, yung 13 and 14, kaya sila napunta dito sa 13 and 14, it's because we weighed the whole week talaga. Like, every day. So, itong person na to, nakita ko din yung effort niya today, especially sa physical work. At saka may mga naambag po siyang plans at saka diskarte. So, this person is Leoper. I saw this person's initiative talaga today. Gusto niya talaga mag-work. Yeah, this girl is Alisa. Housemates, Yes, kuya. narinig nyo na at nakita niyo ang desisyon ng inyong heads of household. Napag-desisyon na ang 8 housemates na tatawid sa floating bridge ay ang huli 8 pangalan. So, ibig sabihin, ang mga dadaan para sa inyong floating bridge ay ikaw, Mika, Chrisma, Ella, Andrea, Ira, Gian, Leofer, at Alisa. Good luck para sa inyong weekend. Pagkatapos ng announcement ni Big Brother, si Russo agad binigyan ng tips ang 8 housemates na tatawid sa bridge. Please, lalo na dito, wag na wag kayong Yung hawak mga dyan ng pabigat. Doon, pwede pa, kaya pa, kaya pa. Pagdating dito, please, mag-ingat na kayo. Kaba.
Huwag kayong mag-alala sa ano, matibay ang lahat. Kahit si Chico, kaya nila. Pwede mong hawakan, pero huwag mong bigatan talaga. Like, hawak lang na ganun. Guide lang ba siya? Guide lang. Guide lang. Maya-maya, muling narinig ng mga housemates si Kuya. Pero alam nyo, despite of what Bigyan she ko said, kayo ng pagkakataon para makapagayos ng inyong floating bridge at bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Habang nagla-last minute check ang housemates, si Chrismar may napansin sa kanilang bridge. oh, hindi siya nalock na maayos. Oh, yeah, from before pa. Oh, Dako man space to speak. Okay, let's bring it up. Okay. Maya-maya, nagpalit na ng damit ang mga housemates na tatawid sa tulay. Si Russo naman hanggang sa huli ay hindi mapigilang mag-alala sa nagawa nilang tulay. Dapat nilagyan natin ng scotch tape bago natin binalik eh. Yung ano? Yung ano doon, yung butas. Pero butas talaga. Ay, hindi siya butas. Alam mo yung sa ulo? Oo. Di ba, may ano yun siya, may goma na nakalagay doon. Tapos, luma na yun eh, may wala ng goma. Maya-maya, naghanda na ang housemates sa pagsisimula ng kanilang task. Guma ka sa piray. Ubo na slapil. Sa pagsisimula ng linggo ay isang hamon ang ibinigay ko sa inyo upang subukin ang inyong galing, diskarte at pakikisama. At ito ay sa pamamagitan ng pagsagawa ng isang floating bridge. At ngayong gabi, dumating na ang takdang panahon upang masubok ang inyong tulay. Para magtagumpay, kailangan makatawid ng 8 housemates sa tulay papunta sa kabilang dulo ng pool. Kung may isang malalaglag sa kanila, kailangang umulit ng lahat. Meron lamang 5 tries ang housemates sa pagtawid. Housemates, kumanda, magsisimula na. Bakas ang kaba sa unang housemate na tatawid na si Mika. Tumingin sa dinadaanan ni Mika. Dumiretso ka lang, huwag ka mag-alala. Diretso ka lang dyan, Mika. Go, kaya. Bilisan mo pag dyan ka, bilisan mo. Hop. Persa sa kaliwa. Persa sa kaliwa. Lalay lang yung right. No. Naging madali naman ang pagtawid para kay Chrismar. Bilis. Moving the confidence, man. Nice. Kaya, basta bilisan lang. Mag-ingat kayo sa pagkakas. Good job. Yes, nice. Nice. Go lang. Si Andrea sa kabila ng kaba at hirap ng pagtawid ay pinakalma ng kanyang mga kasama. Slowly, let's go. Nice. Go on, lad. Go, my love. Dahan ka baka masugatan ka sa gilid. Go on, lad. Bilisan mo, Andrea, dyan. Bilisan mo dyan. Nice. Push mo, ang gilid. Push left. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yung right side, Ira, huwag mo pwersahan yung right side, Ira. Justin, what do you want? Okay, go. Straight down. Let's go. Nice. Congratulations! Let's go. Easy lang na. Let's go. Well. Dalira na. Yeah. Only one. Nice. Oh, nice. Go. Diyan na. Okay, go. Diyan, huli na pa dyan kaya ka dyan. Matapos makatawid ang unang 6 na housemates, kapansin-pansin na ang paglubog ng isa sa mga drum na nakakabit sa tulay na tuluyan ang napasok ng tubig. Yung sa right side po kuya, nung
second to the last po na bamboo po, kuya, is parang may butas po talaga siya na medyo malaki po siguro talaga yun, kuya, kasi ang bilis niya pong tumaob, kuya. Medyo kinabahan po ako, kuya, kasi baka po talaga di nila na mabalance yung sarili nila, kuya. Get connected? Pagdugay, pre, pagdugay, pre. Nice. That's too easy, bro. Dalira na, bay. O, sige. Op. Nice. Dito na. Relax, no. Kabaw, just Tama na. Hayaan nyo si Leopold. Please lang, hayaan nyo. Alam niya talaga tong bridge, guys. At dumating na nga ang oras ng pagtawid ng huling housemate na si Alisa. Sa left ka dadaan, ha? Dito ka dadaan. Not even worried about Alyssa. She can do it. Go, kaya. Nakikita ko sa mata ni Alisa na parang ganun. Ay, kung makakaya ba niya, kasi ganun. Sabi ko, kaya mo yan, ganun. That's nice. Let's go. Easy. Careful. Don't jinx it. I'm not gonna lie, obviously that there was a lot of pressure on me. Pag hindi ako nakatawid, we have to do it all again. No, come on. Let's go. Housemates. Hindi pa dito nagtatapos ang inyong hamon. Dahil ang 8 housemates na nakatawid ay kinakailangang bumalik sa kabilang dulo. Let's go. Na sabay-sabay. Medyo nag-alala po ako dun, kuya. Baka mapuno po yung isang drum, kuya, tapos tatagilid, tapos ma-out of balance po sila, kuya. Nagulat po kami na kailangan pa po bumalik. Pero nung sabay-sabay, yun po, medyo na-pressure po lalo. Sa kabila ng pag-aalala sa tibay ng nabuo nilang tulay ay sinimulan na muling tumawid ng mga housemates. Tulak, Okay, wag mo hawakan ng left. right. Wag mo Okay, hawakan go. ng left, wag mo hawakan. Tulak. Okay, sige, nice. Smart. Okay. Push, Mika. Okay, go. Push lang, Mika. Okay, Push go. lang. Okay, nice. Okay, wait na na, Go. Let's go. Let's go, guys. Don't look below. Ayaw, lakawan ng Newport. Lakaw ka, umo dito. Paumo dito, Newport. Don't look down. Sige. Nice ka. Nice ka pa rin. Wait, wala ta si Alisa pa rin. Yes. Go, diretso ka lang. Diretso na. Wala ta si Alisa pa rin, ha? Sige, go. Kaya. Let's go. My God, congratulations! Wala pa rin kayo lang, Don't talk. I love Congratulations, housemates! Nagtagumpay kayo sa inyong kauna-unahang weekly task. Sobrang nakaka-proud kasi first weekly task po, kuya, and di po talaga kami nabigo, kuya. So dun sa weekly task, natutunan ko the value of teamwork because itong task na to, it involves 14 people. So all hands were on deck. If this task fails, all of us are going to be affected. And at the end of the day, we were able to make a floating bridge and all the 8 people were able to cross it successfully. Like, so hangang-hanga po ako sa lawak ng creativity po nila. They're so creative, they're so resourceful, and it was something na I was so amazed at. Yun po yung araw na to, ang dami po nangyari, and ang saya lang po talaga na naging successful ko. Congratulations, Abangan bukas. Kasi lahat tayo may possible gawin to. Oo. Kaya hindi ko binanggit yung pangalan mo, pangalan niya, pangalan nito. If ever ba kapag kami na yung girls magsalita about sa inyo, pwede ba kami mag-mention ng name? Yeah, sure. Sa amin lang.
lang yun. Sa amin lang yun kasi ayaw namin makasakit. Wala. Okay lang sa amin. Kung gusto nyo magpasalita patungkol sa amin na isa-isa, okay lang sa amin.